Good morning. I'm back. I'm back from Vancouver. Imagine, I feel like I left like Sunday and then I came back yesterday, Monday. I feel like it's a long day. Nakakapagod din pala yun. Anyway, alam nyo, it's okay for me to drive. Kaya lang, I don't drive that long. Kasi Vancouver to Tacoma is almost 4 hours. Problem, pagdating mo dun sa border, mahaba din ang pila. Paano kung maraming papuntang Canada? Tapos, pag uwi, madaming pa uwi. Ayoko nun. So, it's better to just take the plane, which is only like, wala pang 30 minutes, 27 minutes ang fly. Ang bilis. I know, kaya lang, medyo mahal na ayoko na sabihin magkano at nasabihan ako kung I fly first class. Forget about it. Anyway, isa sa mga topic ko nga nakakatuwa din ano. I know a lot of people were asking me kung ano aking word for today, and I thank you. I just want to thank you for making my inspiration has an impact into your lives. At least saving, I don't save, it's God who saved. I was just an instrument of His word for you guys to learn something. And I don't mind if there's only 25 people listens to me. Alam mo, actually, mas marami akong views sa mga ginagawa ko other than in making an inspiration. Well, ganun ako. I'm just giving you who I am, and I vlog whatever I do. Especially like kahapon, I really have a good time with my ate, mga first cousins ko yan, mga ate. They took care of me when we were kid. So, tapos lalo na yung mom nila, she takes care of me when I was a kid, when having vacation in Antique, in Kulas, Antique. So they're the one who takes care of me when I was still a kid. And we really have a very nice relationship. Yung mother nga nila takes care of me kasi lagi akong kami, hindi lang ako, pati mga other sisters ko. Well, yung sister ko si Joy, pinapadala lagi sa Kulasi Antique at saka sa Iloilo to stay there. So, pero nakakatuwa yun nga, just so you heard what I said nung may conversation with them. Hindi ko nga alam. Susunod maglalagay na ako ng mic kasi mahina pala. Akala ko, tapos boses ko pala yung kaya ganun din yung nangyari dun sa pag si Jose ang nag-ano ng monitor. Hindi ko halos marinig boses ni Jose naririnig ko. Ganun pala. So I know now. Sa tingin ko, gamitin ko na yung aking microphone. So, anyways, yun nga napag-usapan namin. May Alzheimer yung Mama Lydia namin, but she knows my name and my cousin Mako. Sana nga sumama siya sa Las Vegas, si Mako. Cousin ko si Mako. Magbabardagulan kami. Yun ang kabardagulan ko kasi December 3, 1963, and he was born January 16, 1964. So 1 month lang. Siyempre, kami yung dalawang nagko-compete sa atensyon ng lola namin, tunay na lola namin. Yung lolo namin walang pakialam. Lahat gusto niya. Mahal niya lahat. Pero lola ko, mahilig mag-favoritism. Ang favorite niya talaga is Mako. Ako, hindi ako papayag. Mahadera ako nung bata ako. Hindi ako magpapatalo. Aawayin ko kayong lahat. Kaya hanggang ngayon ang joke, sino maganda sa aming magkapatid? Sinasabi ko, ako. Ako ang maganda. Akong pinakamaganda, period. So anyway, I want to share with you, isa sa napag-usapan namin off this camera, yung mga taong nag-succeed, they got all the fame, the money, the wealth, in example ko na lang, kaya Tagalog ako, kaya ayoko maintindihan ng asawa ko. Meron kasi siyang kaibigan, best friend niya, childhood friend niya, na naging milyonaryo. Nabenta niya yung business niya,
where my, sandali ha. Umiinit na kasi ngayon dito. Inon ko lang, electric fan ko. Nag-request na ako ng aircon dito sa office. Hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay sa akin. Pero I will pray. Ito, kukulitin ko sila. So anyway, yun na nga. Naging milyonaryo siya. Treat kasi ng kapatid ko nung parang kapatid. Kasi lumaki sila, 5 years old pa lang. Yun siya nga yung best man namin sa kasal. Anyways, yung ano ko lang, milyonaryo na siya. Tapos nagpunta siya sa isang lugar, hindi ko nasabihin ko anong state. Tapos nagpunta asawa ko doon para magtrabaho. Na found out na asawa ko na nawala na siya sa landas. Ang dami yung babae, pa-divorce na siya sa asawa, tapos drugs. Yung bang parang mga tao, siguro makaka-relate yung mga ibang na yung kung kailangan, ang yaman-yaman na nila, bigla lang bumagsak. Pabagsak. Alam mo, nag-away sila ng asawa ko. Nilayasan siya ng asawa ko. Tapos nung talagang bagsak na bagsak siya, inatake na sa puso, at lahat-lahat, sabi ko sa asawa ko, time to forgive. Time to forgive, honey. Sabi ko sa kanya. So, na-forgive naman niya. Pero, yung mukha siya, nung araw, nung kinasal kami, tagang sagot niya, yaman nga eh. Bigla na lang yung parang, God will make you humble down. So, ito muna. Ang i-remind ko sa inyo, kapag kayo ay meron ng maraming blessing na tinatanggap, tandaan ninyo, ang blessing na yan, hindi galing sa inyo, galing sa Panginoon yan, binigyan kayo, binuhusan kayo ng maraming blessing. Pero itong warning ko, share ko sa inyo. Sa 1 John, alam ko narinig nyo na to, pero isulat nyo. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Verse 17 says, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Okay? Tandaan nyo to. Hindi, pag binigyan na po kayo ng blessing ng Lord, yung meron akong meron akong kakilala, ang yabang-yabang niya. Kasi matalino super. Ang talino ko noong galing ko. Ganon. Tapos nung nagkaroon siya ng chances na yumaman, ay, ang galing-galing ko, yumaman ako. Marami pa ako, tatanggam ko, bilyon, ganon pa siya. So, di ba, tandaan nyo, sinabi dito, the cravings of sinful men, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes from not the Father. Hindi galing sa Lord yan. Kaya minsan, pag nakatanggap kayo ng just try to be humble. Ako kasi, pag binibigyan ako ng Lord ng, after my marriage to my husband, blessing flows. But, I read this one. Instead of boasting. Kasi quiet ako eh. I'm not a member ang member lang po ako ng Cagayan Valley Association kasi it's from my region. And then in my region where we help do mission work every 2 years, and we do a lot of events. Pero sa tingin nyo, naging presidente ba ako? I organized the organization. I'm one of the founder. Dalawa kami ni Gideon. Pero did you have seen some people will say that I'm not the president, I'm not the leader. I'm always at the back of the organization. I'm always there supporting the organization because God likes that one. That it humbles me. So people, they don't know who Marie Gemo until he or she will be my client. And some people would hear my name because M&L Accounting,
Kasi nag-i-sponsor ako, kailangan ko mag-sponsor pang expenses ko. And not for anything else. Kasi I don't need to do advertising because my clients say good words to other people. That's why they come to me. So, ang sa akin kasi, if God have given you blessings, yeah, of course, we have to thank God because lahat yan, acknowledge it, that it came from Him. And ito isa sa mga natandaan ko, sinabi sa akin ng pastor ko, si Pastor Chito. Shout out. Alam ko nanonood ka, Pastor. Sinabihan ka ni Sister Tess. Alam niyo, sa totoo lang, whatever happened to me when I was single in LA, it was always Pastor Chito is my inspiration. Sometimes I tell him, but even my dream, one time nga, merong akong naisulat na galing from the Lord na it's about the life of sino na nga, Jehoshaphat, si King Jehoshaphat. Binasa niya, alam mo, sabi niya sa akin, kasi nandoon siya, he is a very humble pastor. Imagine, kung pupunta siya sa amin pag Wednesday, yung pag Wednesday evening, may services kasi kami na Wednesday service, no? Andyan siya, nakaupo lang yun sa harap. Tapos sasabihin pa naman niya sa akin pagkabasa niya, read it. I know, preach it. Sabi sa akin, ipipreach ko to. Ay, naku, holy, talagang Anyway, yeah, eto sinabi ni Pastor Chito sa akin. Kapag maraming blessing, nag-overflow, na puno na, do not say stop. For sure, God will stop it. Just say, okay, overflow lang yan, Lord. Sige, overflow. Marami pa naman timba. No? Lagi ka dapat, marami kang timba. So, itong blessing na binibigay sa iyo ng Lord, kasi binibigay na sa iyo ng Lord, syempre, ibibigay mo rin. Itutulong mo sa mga tao. Para ang blessing ng Lord sa langit, pumupunta ng ganyan, pababa, tapos, ikaw naman, magiging channel of blessing ka rin para sa other people. Di ba? God is pleased on that. So, yeah, at Pastor Chito, until now, I still remember what you said. And I never say stop to the Lord. I always pray, sige lang Lord, para ma-bless din ang ibang tao. So, I know, God has so many challenges din na ginawa ko. Minsan din naman nagkakasala, sabi ko sa inyo, bayabang ako, lumalabas. Pero, repent ako kagad sa Lord. Pag medyo gusto kong mag-boast, alam mo, sa totoo lang ngayon, pag gusto kong mag-boast, talagang inis na inis ka na kasi mga yun, mayayabang, gusto mo yabangan din yung mayon. Sabi ng Holy Spirit sa akin, humble yourself. Just have peace in your heart. Have joy in your heart. Fruit of the Spirit. Practice. So anyways, okay guys, itong umaga, I hope, na-practice natin yung maging humble tayo. Do not love the world. Pag binigay na sa inyo, yumaman kayo, huwag kayong mayabang. Huwag niyong ipagyabang dahil ayaw ng Lord ang mayayabang na tao. O, diba? Okay. Always remember, God loves you. I love you. Kaya ngayon, see you tomorrow. Babush!